Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkaupo nila sa pwestong hinintuan, ay inilabas na ni Tingting ang mga Tupperware na naroon sa kanyang bag at inabot tag-iisa sa mga kasama. Sabi naman ni Lino, "Kayo, Tiara, pwede kayo nito?" Sabi naman ni Tiara, "Oo, pwede naman. Kaso hindi kami nasanay sa kanin. Ayos na kami sa prutas." Tapos inilabas na ni Tiara ang dalang mga mansanas at ubas, saka inilagay sa gitna. Kumuha na rin sina Kansu, Leia at Artemis. Sabi naman ni Artemis, "Grabe, Mansyo, wala ka pa rin kupas pagdating sa pagkain. Marami ka pa rin talaga kung kumain." Sabi naman ni Mansyo, "Abay, oo naman. Bawat kain ay mahalaga. Dahil hindi natin alam, baka iyon na ang huli nating kain at hindi na maulit." Natawa naman si Artemis, sabay sabing, "Parang palagi kang handang pumanaw ah." "Oo naman. Ganitong palagi akong nasa hindi pangkaraniwang sitwasyon, hindi iyon malayong mangyari. Isipin mo na lang, noong sumama kami sa digmaan sa San Agustin, grabe ang mga kalaban doon. Kaya parang suntok sa buwan kung iisipin na makakaalis pa doon ng buhay. Mabuti nga at napakagaling magdala nitong si Lino ng digmaan. Kaya hindi kami napahamak." Sumagot naman si Kansu, "Ikaw ba, Lino, isa kang pinuno ng digmaan sa hukbo ng mga tao?" Sabi naman ni Lino, "Sundalo ba ang ibig mong sabihin o pulis?" "Oo, parang ganun na nga." Hindi ako sundalo o pulis. Isang pangkaraniwang albularyo lang din ako na naglilibot sa iba't ibang lugar upang maggamot ng mga taong may kakaibang karamdaman na hindi kaya ng mga doktor sa amin. Pati na rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ganun lang ang nakasanayan naming gawin." Paano ka natutong lumaban at mamuno sa isang malaking hukbo para sa digmaan?" "Hindi ko talaga alam kung paano magdala ng digmaan. Iniisip ko lang noong panahong iyon kung sino sa mga kasama ko ang tamang iharap sa kalaban na nag-aabang sa lugar. Kung mga tao lang ang kalaban, edi mga tao lang din ang mga kasamahan ko na walang kapangyarihan ang ipapadala ko para patas na laban lang. Sa tulong na rin ng mga tagapagtanggol ng kabutihan at patnubay ni Bathala, kaya kami nagtagumpay. Pero hindi pa tapos ang totoong laban dahil hindi ko pa napupuksa ang mga totoong pinuno ng kasamaan sa mundo namin. Huwag kang mag-alala, Lino. May tiwala akong darating ang panahon na malilipol nyo rin ang masasamang banta sa sangkatauhan. Kung hindi man maubos, sigurado namang marami ang mababawas mo dahil matalino ka at buo ang puso mo sa pagtupad ng iyong tungkulin. Salamat sa tiwala, Kansu, pati na rin sa pagsama mo sa amin." "Wala yun, Lino. Ang totoo, gusto ko rin dumalaw kina Duran. Palagi na lang kasi sila ang dumadalaw sa akin. Ayoko namang magpunta sa kanila na may dalang mga hukbo dahil manganganib sila kapag naramdaman ng mga Durulak ang presensya namin na papunta sa kanila." Napasabi naman agad si Mansyo, "Durulak ba ka mo? Yung malalaking halimaw na napakatigas ng katawan na lumitaw doon sa digmaan?" Sumagot naman si Lino, "Oo, marami noon dito, Mansyo." "Ha? Talaga? Yung isang pirasong napadpad noon, hindi ko na nga alam kung paano tatalunin Mabuti nga at sina Duran at Jorim ang humarap sa mga iyon. Paano pa kung marami?" Sabi naman ni Tingting, "Di deadball." Tapos nagtawanan sila Kulas at Lino dahil mahalata ang pag-aalala sa mukha ni Mansyo. Sabi naman ni Kulas, "Lino, yung totoo,
Ilang durlak ang nakaharap nyo noong magpunta kayo dati kina Duran? Saglit na tumahimik si Lino bago nagsalita. Mahigit 500. Kasi noong unang bugso ay mahigit 200 na daw yun. Nakipagmano-mano kami noon ni Tingting kasama sina Jorem at ang hukbo niya. Marami kaming napaslang. Pero marami din ang napatay sa panig nila Duran. Tapos may paparating pang isang bugso. Hindi raw bababa sa 300. Ha? Seryoso ka dyan, Lino? Bulalas pa ni Kulas. Oo, Kulas. Akala nga namin ni Tingting noon ay at-30 na namin. Ha? Anong at-30? Katapusan ba? Isipin mo naman ang liliit namin kumpara sa mga iyon na 6 to 7 footer ang tangkad. Medyo match sila ng mga Nephalim dahil matatangkad din naman ang mga Nephalim. Pero kung kami ni Tingting, nagmukha kaming mga bata na nakatayo sa harapan ng mga higanti. Sumabat naman si Kanzu. Pero Lino, ang kwento sa akin ni Duran, ikaw ang lumipol sa halos lahat ng durlak na dumating. Lalo na yung ikalawang bugso. Nanlaki naman ang mga mata nila Kulas at Mancio. Talaga, Lino? Akala ko ba nagmukha kayong bata? Tapos ikaw pala ang tumalo? Hindi naman ako. Kundi ang kapangyarihan na itinatago ng mga Nephalim. Iyong harem. Kapangyarihan nila iyong lahat na pinagsama-sama. Nakalagay sa isang bato na tinatawag na harem. Hindi iyon kayang i-absorb na isang Nephalim lang. Kaya hindi nila magamit. Kaya kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko, ay kinuha ko pa rin. At ikinarga sa katawan at mga hiyas ko ang kapangyarihan noon. Sa awa ni Bathala, hindi naman ako napahamak. At nagamit ko yun ng maayos ang kapangyarihan nila. Tapos nagawa kong buhayin lahat ng namatay nilang mamamayan. Kaya sa madaling sabi, walang nabawas sa kanila kahit isa. Nakangiti na sumagot muli si Kansu. Kaya pala ang sabi ni Duran na malaki ang utang na loob nila sa iyo. At kahit buhay pa raw nila ay handa silang itaya para sa iyo. Hindi ko nga akalain na ang hari ng mga Nephalim ay magsasalita ng ganon para sa isang mortal na tao. Ganon pala ang ginawa mo. Oo. Nahihiyang wika pa ni Lino. Sabi naman ni Mancio, paano pala, Lino, kung sa paglalakbay natin ngayon, may makaharap tayong mga durlak? Madali mo lang yung matatalo? Kasi daan-daan nga ang natalo mo doon, di ba? Sabi naman ni Lino, hindi. Ha? Bakit hindi? Kasi hawak ko lang naman ng kapangyarihan ng mga Nephalim, kaya ako malakas. Pero ngayon na wala na, malabo na ako makapatay ng kahit siguro isa. Ano ba yan? E di lagot na tayo? Sabi naman ni Lino. Hindi naman sobrang lagot. Baka nakakalimutan mo na General si Kansu at General din si Artemis. Siguradong mababangis yan lumaban. Ay, oo nga pala no. Dati ka nga palang General Artemis, di ba? Wika pa ni Mancio, pero ngiti lang ang isinagot nila Kansu at Artemis. Nagsalita naman si Tiara. Tama na yung kwentuhan. Matulog na tayo. 6 na oras bago magliwanag. Sapat na iyon na pahinga para sa inyo. Sige na, matulog na kayo. Wika pa ni Tiara. Tumayo si Clea at biglang nawala. Ganon din sina Tiara at Kanzu. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, nasaan ang mga iyon? Nariyan lang sila Tingting sa mga puno. Naghahanap din ng mapipwestuhan. Ang galing naman nila, no? Basta't may puno, siguradong may matutuluyan silang bahay. Hindi na sumagot si Lino at natulog na. Ganon din sina Kulas at Mancio. Kinabukasan, nagising si Lino dahil may nararamdaman siyang mga pagkilos sa paligid. Pagkamulat niya ng mata ay nakita niyang nagpapainit na ng tubig sina Tingting at Mancio para sa kanilang kape. Pagkabangon ni Lino ay nagising na rin si Kulas. Oh, tamang-tama ang gising niyo. Kaunti na lang, kukulo na itong tubig nang makapagkape na tayo. Sabi naman ni Kulas. May dala kayong takore? Si Mancio naman ang sumagot. Oo bay,
ang bangis nilang dumayo sa mga misyon dahil kumpleto sila ng gamit. May lutuan pa nga sila na digas. Ginagamit daw nila iyon kapag nasa teritoryo sila na hindi pwedeng may kumawalang usok. Narito pa naman tayo sa Sapiro, kaya ayos lang na magpaningas. Nagsalita naman si Tingting. Oo, palagi talaga kaming kumpleto. Dahil minsan, hindi namin alam kung kailan kami makakauwi ng bahay. Para hindi rin kami magutuman kahit hindi kami makauwi agad. Nice! Matapos magpainit ng tubig, ay nagsimula na nga silang magkape. Marami naman silang dalang 3-in-1 coffee. Ilang saglit pa, ay lumitaw na rin sina Clea, Artemis, Tiara at Kanzu. Wow, namiss ko yung amoy na yan ah. Meron pa ba? Tanong pa ni Tiara. Oo, meron pa. Ito oh. Wika pa ni Tingting at binigyan ng tigkakalahating baso sina Tiara at Kanzu. Ganon din si Clea at Artemis. Ang dami talagang mga kakaibang imbensyon ang mga tao na sadyang napakasarap sa panlasa. Wika pa ni Kanzu. Sabi naman ni Tiara, masarap nga. Ito naman ang dahilan ng pag-iksi ng buhay nila. Tapos nagpatuloy na sila sa pagkakape. Noong makatapos, ay isinunod naman nila Tingting at Manshu na iluto ang kamote na dala ni Tiara. Mainam daw iyon ipang-almusal dahil masustansya kaysa sa kanin. Matapos makakain, ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang mahigit 1 oras ay narating na nila ang isang kampo ng mga kawal ng Zapiro. Iyon na ang dulo ng lupain ng Zapiro. Isang masukal na kagubatan na ang nasa kabilang bahagi ng pader na bato. Agad sumaludo ang mga sundalong naroon. Mahal na hari, saan po ang inyong paglalakbay? Bakit wala kayong kasamang hukbong tagabantay? Wika pa ng namumunong general sa kampong iyon. Hindi na, Cleo. Magagaling naman dirigma mula sa mundo ng mga tao ang kasama ko. Kapag may namataan kayong hindi maganda sa paligid ng kaharian natin, ay ipagbigay alam nyo agad sa ating punong ministro. Siya ang pansamantalang mga ngasiwa sa mga kaganapan sa ating kaharian bilang pansamantalang kapalit ko. Opo, mahal na hari. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay at patnubayan nawa kayo ni Bathala. Salamat, Cleo. Sige, tutuloy na kami. Wika pa ni Kanzu at nagpatuloy na sa paglalakad. Sumenyas naman agad ang general na buksan ang tarangkahan para makadaan ang kanilang hari. Pagkalabas nila sa teritoryo ng kaharian ay naging mas masukal at madilim na ang paligid. Nagsalita si Lino. Tiara, sabi mo kapag umaga tayo dumaan dito ay mas magiging maliwanag. Bakit madilim pa rin? Oo, Lino, ito na ang pinakamaliwanag na sitwasyon sa lugar na ito. Pwede na kayo maging alisto dahil una nating makakaharap dito ay ang tribo ng mga rebeldeng Kinari. Sumabat naman si Kulas. Paano nagkaroon ng rebeldeng Kinari? Ikaw mismo Kinari ka. Ayaw ba nilang magpasakop sa kaharian kahit pa isang Kinari ang kanilang reyna? Hay, Kulas. Hindi lang sa mundo nyo ang may mga rebelde. May mga nilalang talaga na ayaw ng kapayapaan. Kahit ibigay mo na ang lahat, gulo pa rin ang nais. Gusto nilang magkaroon ng sarili nilang kaharian, katabi ng Sapiro. Kaso, paano nila yun gagawin? Ikulang naman sila sa populasyon. At lahat sila gusto maging pinuno. Di sino ang magtatrabaho sa ibaba kung lahat na lang pinuno? Kaya imbis na magtulong-tulong sila sa kanilang layunin, ay nagkanya-kanyang paksyon. Sila-sila din ang nag-aaway at pinag-aagawan nila ang lahat ng mga dumadaan dito upang isailalim sa proseso ng paglilinis ng utak para gawing alipin nila. Yun ang ginagawa nilang solusyon para magkaroon sila ng mga tauhan at alipin. Kaya humanda kayo. Huwag kayong magpapalinlang sa ganda nila dahil lahat ng Kinari dito ay magaganda pero mapupusok. Kung hindi nila kayo makukuha sa panlilinlang, ay kakainin na lang nila kayo ng buhay. Sabi naman ni Manshu, Naku, paring Tingting, pag-iingat tayo.
Baka mahilig ang mga iyan sa pogi. Siguradong uunahin tayong dalawa. Sabi naman ni Tingting, Bay Mansyo, huwag ka nga masyadong sumiksik sa akin. Napapatid mo na ako eh. Ay, sorry Bay. Wika naman ni Mansyo at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nauuna sa paglalakad, sina Kulas, Kanso at Artemis. Kasunod naman si Lino, Tiara at Clea. Tapos sa huli ay sina Mansyo at Tingting. Ilang saglit pa ng kanilang paglalakad ay biglang huminto sa paglalakad sina Kanso at Kulas. Nagsalita si Kanso. Talasan niyo ang tingin niyo sa paligid. Napapaligiran na tayo. Agad namang nagtalikuran ang lahat. Maging sina Mansyo at Tingting ay sa likuran na rin humarap. Nagsalita si Kanso. Ako ito, si Kanso, ang hari ng Sapiro. Ipinag-uutos ko sa inyo na paraanin niyo kami ng matiwasay. Wala akong balak makipagdigma sa inyo dahil wala naman tayong alitan, maliban sa ayaw niyo magpasakop sa aking kaharian. Biglang may lumapag na 3 magagandang diwata sa unahan. Kahit magaganda sila, pero nababalutan naman ng maitim na aura. Nakasuot din sila ng mahabang damit na kombinasyon ng madilim na pagkapula at itim ang kulay. Tapos tila nakalipstick sila na kulay dark red. Nagsalita ang isa sa mga iyon. Tama ka, Kanso. Wala tayong alitan sa isa't isa dahil hindi mo naman kami ipinapatugis. Pero alam mong gusto namin maging sa amin ang kaharian ng Sapiro. Kaya kung magiging bihag namin ng hari, pati na ang kanyang kabiyak, ay siguradong ibibigay ng konseho ang trono sa amin kapalit ng buhay nyo. Nagkakamali ka, Adina. Dahil kahit patayin nyo kami, ay nariyan pa naman ang orihinal na hari na siyang muling uupo at pamumunuan ang pagtugi sa inyo. Huwag mong kakalimutan na kaya kayo namumuhay ng mapayapa dito sa labas ng Sapiro dahil ipinag-utos ko na ipahinto ang pagtugi sa inyo. Dahil umaasa ako na darating ang araw na maliliwanagan din ang inyong isipan at magpapasakop sa mapayapang pamumuno ko. Pero kapag may ginawa kayong hindi maganda sa amin dito, ay ito na magiging katapusan ng mapayapa niyong mga araw. Nagsalita naman ang isa pa doon sa 3 diwata na naroon. Puro kasalita, kalalaki mong tao, pero mas mabunganga ka pa kaysa sa amin. Wika pa noon, tapos nagbigay ng hudyat sa mga kasamahang kinari na nakapalibot sa lugar. Biglang dumilim ang lugar na kinakatayuan ng grupo ni Lino dahil karamihan sa mga kinari ay naroon sa itaas ng mga malalagong puno. May mga dala rin silang pinutol na sanga na marami ang dahon at iyon ang pinangtatakip nila sa pagitan ng bawat mga dahon ng puno para lalong hindi makatagos ang liwanag sa ilalim. Nagsalita si Kanso. Lino, gusto kong subukan ang kakayahan mo sa pamumuno sa isang digmaan. Simulan mo lang magbigay ng utos. Sabi naman ni Lino. Ha? Bakit ako? Ikaw ang hari. Kaya nga kita inuutusan dahil ako ang hari. Sabi naman ni Lino. Ngi, akala ko pangungunahan niya ang labanan. Artemis, sa gitna ka. Mansyo at Tingting, sa likuran kayo ni Artemis para walang umatake sa kanya mula sa likuran. Tiara, back to back kayo ni Kanso. Huwag kang lilipad sa taas para hindi ka mapagtulungan doon. Clea, kayo naman ni Kulas, back to back. Huwag ka rin pupunta sa itaas. Diyan lang kayo mag-abang at huwag kayong susunod sa akin. Wika pa ni Lino, sabay tumakbo ng mabilis papalayo. Ginamit niya ang kakayahan ng mutya ng tikbalang para hindi siya mahuli ng mga kinari sa kanyang pagtakbo. Noong malayo na si Lino ay saka siya nag-ingay. Ano? Gusto niyo ng karne ng isang mortal, di ba? E di lumapit kayo rito. Narito ako, wala akong kasama. Dinig ni Lino ang pagkakaingay ng napakaraming mga kinari na papunta sa kinaroroonan niya. Sabi naman ni Kanso, nababaliw na ba yang si Lino? Pinagtabi-tabi niya tayo para protektahan ang isa't isa. Tapos lumayo siya.
Sino ang poprotekta sa kanya roon? Sabi naman ni Mancio, pasensya ka na, Kansu. Maraming estilo si Kuya Lino na hindi ko rin agad naiintindihan. Pero lahat naman ay nagiging matagumpay sa uli. Ilang saglit pa ay nagsimula ng dumaluhong ang maraming kinari kina Kansu. Kaya nagsimula na sa pagpana si Artemis gamit ang kanyang mahiwagang pana at palaso. Si Kulas naman ay nagsimula na sa pagbato ng tigalpo na may kasamang hangin. Kaya ang mga tinatamaan ay tumatalsik sa mga puno. Maging si Clea ay tigalpong hangin lang din muna ang ginagamit na ibinabato sa mga lumilipad na kinari. Hanggang sa nagsilapag na ang karamihan ng mga kinari sa lupa at sumugod sa grupo. Kaya nagsimula na silang makipaglaban ng mano-mano. Ginamit ni Haring Kansu ang kanyang mahiwagang espada na nagliliwanag na kulay asul. Si Tingting naman ay ang kanyang pangkaraniwang itak ang gamit na inorasyonan ni Lino. Si Mancio naman ay itak din ang gamit na may orasyon ni Kulas. Nagpalit na rin ng anyo si Tiara bilang isang mabangis na mandurugo. Pero sa tuwing bubuka ang pakpak niya para lumipad, ay pinapaalala sa kanya ni Kansu ang bilin ni Lino na huwag makikipaglaban sa itaas. Dahil si Clea lang ang pwedeng makasunod sa kanya roon, at kapag dalawa na sila na napagtulungan roon, ay wala nang magagawa ang mga kasamahan na nasa ibaba. Pagkalingon ni Kansu sa kinaroroonan ni Lino, ay nakita niyang pinagtutulungan na ito ng hindi mabilang na mga nilalang na may itim na pakpak. Nako! Mukhang kailangan na ni Lino ang tulong natin! Ngayon pa lang yata siya nagkamali sa lahat ng kanyang plano. Sabi naman ni Tingting, mahal na hari, wag. Hayaan niyo lang siya. Alam niya ang kanyang ginagawa. Sigurado ka dyan, Tingting? Buhay na ni Kuya Lino mo ang pinag-uusapan dito. Opo, mahal na hari. May tiwala ako kay Kuya Lino. Wika pa ni Tingting hanggang sa makarinig sila ng malalakas na kulog mula sa kalangitan na tila pinupunit ang langit at nagsimula ng gumuhit ang mga kidlat. Sabi naman ni Tingting, magsidikit muna kayo sa mga puno. Kahit nagdadalawang isip ay sumunod pa rin sila. Doon na nga nagsimulang umulan ng malalaking guhit ng kidlat. Ang unang mga pagbagsak ay doon mismo tumama kay Lino, dahil naroon siya sa ilalim at natatabunan ng napakaraming mga kinari, kaya natupok lahat ng mga kumupo sa kanya. Maririnig ang matitinis na hiyawan ng mga kinari na nasusunog. Maging ang malalagong dahon sa itaas ng puno ay nasusunog rin, kaya lumiliwanag na ang sa ilalim. Hanggang sa makita nilang tumatakbo na si Lino papunta sa direksyon nila. Imbis na sila ang asikasuhin ng napakaraming mga kinari, ay biglang si Lino na ang target ng karamihan dahil nakita nilang marami na itong napatay na mga kinari. Kaya napakarami na ng mga sumusugod na kinari kay Lino. Habang tumatakbo si Lino, ay hawak nito ang dalawang espadang kyanite na nasa 3 metro ang haba ng bawat isa at may karga iyong 200% ng kuryente na mula sa kidlat. Kaya naman lahat ng madaanan ng mga nilalang ay talagang napuputol at nagliliyab. Iyong mga lumilipad naman ay hindi magawang makailag mula sa tama ng maliliit na kidlat mula sa itaas. Noong huminto si Lino malapit sa kanila, ay iilang kinari na lang ang natira. Karamihan ay putol na ang pakpak o di kaya sunog na ang bahagi ng katawan. Sa madaling sabi, puro mga naghihingalong kinari na lang ang natira. Muli nang nawala ang espadang kyanite na hawak ni Lino sa kanyang kamay, tapos napatingin siya sa mga kasama. Ano, ayos lang kayo? Sabi naman ni Kansu. Anong klaseng mortal ka, Lino, para magtaglay ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Parang mas mataas pa ang antas ng espiritual ng espadang gamit mo kaysa sa espada ng mga hari na ginagamit ko. Anong mutya ang gamit mo?
Kyanite. Ha? Hindi naman mataas ang kapangyarihan ng Kyanite Isa lamang iyong pangkaraniwang hiyas na ibinibigay ng mga engkanto sa mga taong may mabubuting kalooban. Kaya paanong naging ganyan kataas ang kapangyarihan mo? Mahabang kwento, Kanso. Pero sa madaling sabi, ang mga pagsubok na pinagdaanan ko ang nagpataas ng antas ng Kyanite na ginagamit ko. Maging ang kapangyarihan ng pangil ng kidlat na nakuha ko ay ipinasok ko na rin sa kanya. At ginawa kong backup power source ang mutya ng sinukuan. Kaya masasabing higit pa sa 10 doble ang naging pag-angat ng kapangyarihan ng Kyanite na ginagamit ko. At hindi rin ito mauubusan ng kapangyarihan dahil sa sinukuan. Napakagaling ng ginawa mo, Lino. Sadyang kamanghamang ang urit ka ng mortal. Tsaka magaling kang magposisyon ng mga kasama. Pinaporma mo kami ng nakadepensa sa bawat isa. Tapos inilayo mo sa amin ang karamihan ng mga kalaban at ikaw ang tumapos. Kaya pala kaunti ang pinsala sa panig mo doon sa naganap na digmaan sa inyo dahil inuuna mo ang iyong mga kasama. Kahanga-hangang talento. Mahabang paliwanag pa ni Kanzu. Sabi naman ni Tiara, "Oh, tama na yan, mahal ko. Ano nang gagawin natin sa mga natira pang buhay?" Tumingin si Kanzu sa paligid. Kailangan natin ilibing lahat ng mga wala ng buhay at ang mga may pinsala na kinari ay kailangan na rin nating patayin dahil kapag may mga nilalang na makakita nito ay sasabihing naghahasik ng karahasan ang kaharian ng Sapiro at hindi malayong magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Sapiro at mga magsasama-samang mga tribo ng rebelde na mga engkanto. Nagsalita namang muli si Lino. "Kaya na yan, Ibay Kulas." Tumango naman si Kulas at umusal ng orasyon. Saglit na yumanig ang lupa at nagsilabasan ng hindi mabilang na mga ugat. Isa-isang pinaghihila pa ilalim lahat ng mga kinari, buhay man o patay, hanggang sa naging malinis na ang kapaligiran. Lumuhod si Lino at inilapat ang dalawang kamay sa lupa. Naglabas iyon ng puting liwanag na gumapang sa lahat ng mga puno. At muling nabuhay ang mga nalantang dahon. Ang mga nasunog ay muli ring nabuhay at tumubo ang mga nabali. Hanggang sa bumalik ang lahat sa dating itsura na tila walang naganap na sagupaan sa bahaging iyon. Napakagaling, Lino. Kaya pala pinagkalooban ka ng sobrang kapangyarihan dahil hindi lang ang mga tao ang pinoprotektahan mo, pati pala ang kalikasan. Opo, mahal na hari. Wika pa ni Lino tapos tumayo na. Sige, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Doon na muna tayo tumuloy sa isang lambak na may talon sa gilid para makapagpahinga at makaligo din muna tayo. Ayos, makakaligo na rin. Wika pa ni Mancio. Nagpatuloy na sa paglalakad ang grupo habang sina Mancio at Tingting ay patuloy din sa walang katapusang pagkikwentuhan ng kung ano-ano mula sa kani-kanilang karanasan sa misyon at mga pagluluto ng pagkain. Makalipas ang mahigit 3 oras ng paglalakad ay narating na nila ang isang malaking talon at may malawak na ilog sa ibaba. Malinis ang tubig at napakaraming isda na makikita. Yun! Makakakain tayo ng masarap na lutong isda. Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Lino, "Bay Mancio, nabalitaan ko na mabangis ka raw pagdating sa pagluluto Ay sus, Bay Lino, masusubukan natin yan ngayon. Kayo ang humusga. Sige, ihuli niyo ako ng isda at mag-iikot-ikot lang kami ni Tingting para maghanap ng mga pansahog sa paligid. Baka may mga sili sila at tanglad rito. Artemis, baka may buko rito. Baka pwedeng ikuha mo naman kami para makainom tayo ng sabaw ng buko." Wika pa ni Mancio. "Oo naman, Mancio. Sige, maglilibot ako." "Clea, samahan mo na rin si Artemis." Wika pa ni Lino. Tapos sabi naman ni Kanzu, "Sige, kami na ni Kulas ang bahala sa panghuhuli ng isda. Ilang piraso ba ang kailangan natin?" Tag-iisa lang sa atin, Kanzu. Basta iyong malalaki para siguradong busog tayo." "Oo, sige."
Wika pa ni Kansu at naglakad na rin sila ni Kulas papalayo. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 230. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.